Maraming mga makulong na sabi kong pinakalutas saying, I am grand old man. And sometimes you use the term, Saif is also an old man. If you are called Shaymon Kamirun, this is grand old man ang pinag-usapan doon. Okay, I accepted that because my students used to call me Papa. And I will not ask them sometimes in calling me Sir, because these are the same things. Okay. So, we would like to ensure that you have enough time to hear, enough time to listen, because we see to it that you are not chismoso. Why? Pag mayroon na chismosa, maingay ang session natin. Dahil maraming mga grupo sa loob ng isang grupo lang. Isang grupo ito. Pag mayroon pa isang grupo na susulpo doon, ito na yung isang grupo na chismoso or chismosa. And my student used to hear me, walang chismoso dapat sa klase dahil ang chismis natin isa lang. Ang chismis natin dito isa lang, MRSF. MRSF starts 1997. It was conceived 1998. I am not snatching the role of Sir Kadin because he's tasked to tell us about the history of the MRSF. Nangyari ang dalawa lamang kami ni Sir Kadin dahil maraming usap-usapan tungkol sa estudyanteng Muslim noon. Ang sabi ng isang teacher, you can remember the teacher, Ma'am Simon, sabi niya, ang lahat ng estudyanteng Bulagbon ay Muslim. Bulagbon ng estudyante sabi niya Muslim. Okay. Nang marinig sa Kadin yun, medyo nabig-act siya. Sinagot niya si Ma'am Simon. Hindi ko narinig, pero sinabihan na ako ni Sir Kadin. Sabi ni Sir Kadin, hindi namin kontrolado yung move ng estudyante namin. Sa loob ng authority namin ng estudyante namin, sa loob ng klase namin, sabi ni Sir Kadin. Pero kapag lumabas yan, hindi namin sinusundan yung estudyante. Pero yun na ang kanyang nature, sabi niya. Parehas yung sabi niya kung ang estudyante hindi Muslim o Muslim yan, kung sa labas ng klase yan, makita mo iba yung gagawin ng estudyante. Hindi yung sinabi ng teacher ang mangyari, sabi niya. Kaya huwag niyo kaming pagbintangan na estudyante namin at Muslim ang dahilan kung bakit ganun siya. Ganun ang attitude ng estudyante. This year, narinig ko na rin, babae, lalaki, sabi na, ang ingay-ingay sa klase ko. I was in the faculty room. Ang sabi naman ng isa ay, lahat nito Muslim. So, medyo masakit din yun ang pakinggan. Pero hindi masyado masakit pag tinignan mo. There is no such attitude inherent to a certain Muslim that is maingay. Hindi disturbance ang Muslim. Hindi disturbo ang Muslim. When I was asked anong dahilan kung bakit yung sinasabi ko sa klase, my class was seminarian students, yung magpapare, magandang paliwanag namin doon sa Islam. Pero sabi na, bakit kaya sir ang nakikita namin? Yung sinasabi mo ay sinasabi mo lang. At saka yung katotohanan ay hindi yan. Dahil hindi namin nakikita, sabi niya, sa karamihan sa Muslim, kung sa Cotabato sabi niya, hindi namin nakikita yan. Sa labas ng Cotabato kaya sabi niya, hindi rin totoo ang sinasabi mo sa reality. Hindi ako nagalit dahil talagang merong kanduan, merong hindi panglusot, kundi mag-isip sila ng malalim. Ang sabi ko sa kanila, I was talking with you about misunderstood religion. And it is not myself who have started saying Islam is a misunderstood religion. Hindi ako nagsimula niyan, sabi ko. It was said by Sheikh Abul Adam Maududi. That was almost 60 years ago. And later on, we have another more scholar
That is just recent. Sabi niya, Muslim scholar, we have Shaykh Yusuf al-Qaradawi. Sabi niya, Islam is misunderstood religion. Nauna pa sa kanila, meron pang nauna doon. We have Muhammad Qutb. Islam, sabi niya, is the most misunderstood religion. Then, recently, we have dalawa. First one was my teacher. That was Dr. Abu Amina Bilal Phillips. Sabi niya, Islam is misunderstood religion. And, merong pag-isa, we have Dr. Jamal Badawi, who is a Canadian. He said, Islam is the most misunderstood religion. Okay.